Okay, kung walang power ang inyong rice cooker, mga ka-wireman, ganito lang gawin natin. So, titignan nyo, wala siyang power. Sinaksak na natin. So, para makita nyo kung may power talaga yung ating outlet, gagamit tayo ng multi-tester, yung smart. So, itong smart na ito ay napakaganda mga ka-wireman. So, bumili kayo. Maski hindi ka technician, kayang-kaya mo yung kumpunuhin yung mga gamit mo sa bahay. So, tingnan natin kung may power talaga yung saksakan natin. So, ibig sabihin, meron, no? 234 pa nga eh. So, ibig sabihin, live yung ating power. So, pero hindi pa rin umiilaw yung ating rice cooker. So, tanggalin natin. Tanggalin natin yung pinaka-cord niya. Ngayon naman, itong cord naman ng ating testingin, baka may putol. So, isaksak uli natin na ganyan. So, pag sinaksak natin, gagamit ulit tayo ng tester, yung smart. So, gagawin lang natin yan. Pipindutin natin yung no contact ng ating multitester at tutunog yan. Pag tumunog yan, ay okay yung ating linya. Walang cut yung ating linya. So, yan. Tumutunog yan mga ka-wireman ha. Tumutunog yan. Ibig sabihin, okay yung ating cord. So, ngayon, sa pangalawang pagkakataon na pang-testing sa cord natin, yung tinatawag na continuity, lalagyan lang natin ng jumper yung ating cord, yung magkabilaan, no? Yung pinakabutas niya. So, gagamit ulit tayo na tester. So, ibig sabihin, continuity naman ang gagawin natin. Iilaw naman yung ating tester. So, kung makikita nyo dun sa tester, iilaw yan. So, itas lang natin mga ka-wireman. So, yan. Ayan, umiilaw siya mga ka-wireman. Oh. Ibig sabihin, good yung ating cord, yung ating wire. So, ngayon, ang suspect natin ay pangalawa, yung ating thermal fuse. So, ano ba ibig sabihin ng thermal fuse? Yun ang nagproprotekta sa ating mga pyesa sa ating rice cooker, mga kalodi. Ito yung pinaka-breaker niya. Pag nawala ng na-cut off yan o nasunog, hindi gagana yung ating rice cooker. Prevention para sa hazard at damage ng ating rice cooker. So, yan, binuksan na natin. So, yan, yung loob ng ating rice cooker. Oh. So, yan, yung mga loob niya. Pyesa niya. Ito yung, yung tinuturo ko na yan, yung contact switch niya. Yan, contact switch, key type. Contact switch. Papunta dun sa gitna, yung pinaka-limiter niya. Magnetic limiter niyan, mga kalodi, magnetism. Ito naman yung steel. Magnetic steel, yan tawag yan. Plate. Pagka na-reach niya yung temperature niyan, kusang bababa yan. Pag naluto na yung kanin, kusang bababa yan, automatic bababa yan. Magwa-warm siya, mga ka-lodi, mga wireman. So, yan. So, ito yung yung thermostat switch niya, mga ka-wireman. Pupunta dun sa ating heating plate sa ilalim. Pinaka-filament niya. So, yan ang mga piyesa ng ating rice cooker. Yan o. So, ngayon, tetestingin natin yung galing ng ating supply, yung pinaka-socket niya. So, gagamit ulit tayo ng tester. Kukunin natin yung line 1 o line 2, mamimili ka lang dyan. Yung kung saan nakakabit yung ating thermal fuse. Ito yung thermal fuse natin, yung kulay puti na yan. No? So yan, tetestingin natin yan sa isang linya. Papunta sa may papunta dun sa may thermostat switch. Tapos pupunta ulit dun sa ating heating plate sa ilalim. So yan. So, makikita nyo ba mga ka-wireman? So, shout out sa atin mga ka-wireman. Pag
Pag ganyan ang sira niyan, ay ikaw na lang gagawa. Napakadali lang gawin yan, mga ka-wireman. So yan, yung isang galing ng ng supply natin sa socket niya, isang linya lang, yung saan pumunta yung ating thermal fuse. So, ibig sabihin, pag hindi tumunog yan, sira na yung ating thermal fuse. So, yan, hindi na tumunog. Ibig sabihin, sira yan. So, papalitan muna natin yan kung yan talagang sira yan, mga ka-wireman, ha. Bago na tayo mag-conclude dun sa kabila, sa mga ibang pyesa niya. So, napakalaga yung thermal fuse na yan, mga ka-wireman. So, yung iba nagbabypass, pero delikado yan, mga ka-wireman, mag-bypass. Lalo madamage yung rice cooker. Pag nag-bypass ka niya, kailangan lagyan muli ng fuse para hindi So, ayan, naputol yung fuse, saka sunog na. Ayan, sunog na, Bali 180 Celsius. 185 degrees Celsius ang kaya niya, Fahrenheit. Yung temperature, yung init, ang kaya niya. So, tingnan nyo, nangingitim na siya, So, kailangan mapalitan mo rin ng ganyang, 10 amperes na fuse para angkop siya sa, tinanggal mo. So, maghanap tayo kung meron tayong stock dito na thermal fuse. So, meron tayong nakuha isa. Ito na lang, may isa pa. Minsan kasi may nagpapagawa rin dito, nililibre ko na lang, mga ka-wireman. Wala naman tayong shop, Alam niyo ba kung sino nag-invento ng rice cooker, mga ka-wireman? Siyempre, Japan. Japan ang number 1 na inventor natin, 1955. Tapos nung nagkaroon na ng automatic, dinevelop na naman ng Toshiba Company. Pero may gawa niya si Yoshitaba Minami. Yun ang may gawa ng rice cooker nag-invento sa Japan. So, yan. So, takpan na natin. Nilagay na natin yung yung fuse. So, okay, mga ka-wireman, lalagyan natin ng bigas para masubukan natin kung nagana na siya. So, ito. Yan, saksak natin. Pintuin natin. So, nagka-cook na siya, mga ka-wireman, Antayin lang natin. Ipopost ko lang yung para madali. So, yan, kumulo na. So, kumulo na siya. Ibig sabihin, fuse lang yung problema. Thermal fuse lang. So, karamihan naman nasira ng rice cooker ay thermal fuse. So, tignan natin mag-release kung magkukook siya. So, yan, nakita nyo yung ilaw. Nag-release siya. Ibig sabihin, warm na siya. So, maraming salamat. Don't forget to subscribe to my God bless. channel.